Eto mga dudes, ang pangit na motor na mas malakas, mas high-tech, at higit sa lahat may presyong hindi lalayo sa presyo ng 450 SR. Oh yes, mga dudes! At ito po yung all-new Vogue 525 Double R. So kagaya ng CF Moto 450 SR, etong si 525 Double R din po ang magiging pambato rin ni Vogue Pele Pen as a sulit, expressway legal big bike. So ito madids ang maikling introduction natin sa motor. Masasabi ko na malaking motor siya with big bike performance at samahan mo pa ng mga high-end features. Pero pag ito inupuan mo na, feeling mo parang nakaupo ka lang sa 250cc. At kung hindi man halata sa itsura malaki po yung similarities niya sa motor ng KTM. But anyway, sa kabila ng pangalan ng motor na 525 Double R, hindi po 525cc ang displacement niya. But instead it's a 494cc parallel twin, dual overhead cam 8 valves, paired with your traditional 180-degree crank. So ganito lang po yung tunog niya. Ganyan lang madids ang tunog niya. Kasi ito pa rin yung parehong makina ng Vogue 500R, Bristol Veloce 500, at maging sa Mokshaw 500R. Siya pa rin yung well-trusted generic Chinese engine na gawa ng parent company ni Vogue, which in case you don't know na si Lonsin. But, medyo special tong makina ni 525 Double R kasi naka-optimize siya for higher engine power capacity. So yung dating 471cc naging 494cc na with a whopping 55.7 Hz burst at 9,000 RPM and a 50.5 Nm naman at 7,500 RPM. Sheesh! Halos pantay na yung power and torque ratio na nagre-resulta sa 0 to 100 in 4 seconds. At top speed na around the same as the 450 SR, which is around 190 km per hour. At kagaya ng motor na yon, hindi rin kabigatan ang pambato ni Vogue dahil sa mas mabigat lang ito ng 1 kilo sa Yamaha R3. And that, my dudes, is also the exact same reason why bakit meron lang siyang slim body profile design na mistulang parang bagong panganak na palaka dahil sa malapad na ulo. At mapapansin nyo rin dito na manipis lang yung 5-spoke rims with a familiar single Brembo brake caliper. But unlike sa ibang Chinese counterpart niya, ang Vogue 525 Double R ay magkakaroon po ng dalawang variation model, which is a standard and special edition. Sa standard, you get your typical Chinese bike na naka-TFT, onboard dash camera, at ABS lang. On the special edition, plano nila dito nalagyan ng Chuchal Advanced Electronic, just like the Suzuki GSX 8S. So yung ride-by-wire throttle and traction control with riding aids, plus other fancy components gaya ng single rocker swing arm is to be expected. Pero kahit standard unit na lang ang dumating sa Pinas ay sapat na yon. Yan ay kung mabibigyan nila ito ng very competitive pricing. But before we get into the price, mad dude, pag-usapan muna natin itong medyo controversial niyang design engineering. For sure, hati ang opinion mo dito. And yes, I know kinukutsa ko yung itsura ng motor, but you have to realize, my dude, na may tamang rason why bakit nila sinadyang gawing parang special yung itsura ng motor. And the obvious reason behind this is syempre to maximize aerodynamic performance. So bali pwera sa mas pinalakas na makina and added premium features, maximum effort din sila sa paglikha ng plastic fairings na merong pakinabang. At base sa mga ilang ulit na wind tunnel testing results, lumalabas na mas maganda pa ang wind resistance ni 525 Double R kesa sa 1998, Yamaha R1, and Ducati 916. Yes, these are from the 90s era all this, but to think
na na-achieve nila yung flagship aerodynamic performance ng dalawang top brands in motorcycle is actually quite a big deal though. At yan madids ay naging posible lamang sa pagsakripisyo nila ng mapormang design. As I said kanina, malaki yung similarities niya sa KTM bikes na merong super lightweight wheels, slim body profile at meron ding malaking hinaharap. No need to overemphasize na pinarioritize talaga nila dito ang overall performance ng motor kesa sa good looking aesthetics. So in short, meron lang talaga siyang specific target market para sa mga taong naghahanap ng pangit pero sulit na motor. Alam mo, hindi naman siya kapangitan. I think the word unique is the right term for this motorcycle. Tsaka at least original design, di ba? Pahirapan nga lang sa paghagilap ng front turn indicator. Kasi nakasiksik na sa gilid at integrated na siya sa main headlight. Ngayon, gusto kong magbigay ka ng sarili mong komento kung mas nakakapabagay ba sa kanya ang malapad na winglet or much better na wala na lang and stick na lang with the more traditional design. But other than the design mga dudes, meron nga pala siyang sport touring seating position with 800mm of seat height. Pero ayon daw sa mga nakapag-test ng motor, hindi naman daw kalaparan yung upuan niya. Ang tansya nila dito ay parang nakaupo ka lang daw sa similar seat height na mga 250cc which is around 790mm. So yung seat height na 5'4 ay pwede na sa ganitong motor. Now as for the price mga dude, is yet to be revealed pa po sa launching ng motor by February of 2023. Though ang estimated price nito sa standard version is pareho lang sa presyo ni CF Moto 450SR in China. At syempre with the special edition kung magkakaroon man, you're looking at mas mahal ng 25,000 pesos or even more. Pero ito lang yung masasabi ko madids pagdating sa mga premium Chinese big bike. Syempre ang labanan talaga dyan is pagandaan ng price to performance ratio ng motor. Tulad ng pambato ni CF Moto with their 450SR. Kaya sa tingin ko makikipagsabayan talaga sa segment na yan ang ibang high-end Chinese brands na nasa Pinas. Tulad na lang netong si Vogue 525RR, QJ Motor GS550, at ang inline 4400cc ni Kolov 400 double. Gumaganda at nagiging exciting na yung mga motor nila. Ang hindi ko lang talaga nagugustuhan is yung kakulangan ng presensya ng mga outlet nila. Tsaka mga bagong silang pa lang ang mga motor na to at hindi pa lubusang kilala ang mga makina nila. Don't worry Madrid, I got you Pikachu. Magre-research pa tayo regarding sa topic na yan. So make sure na naka-like and follow mo ang Facebook page natin at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel to get updated on my latest video. And as always Madrid, thanks for watching and see you on the next Just Jeremy's Mess.